Hello guys, update lang po para po sa usapan po o hamon ng The Revealers po sa akin may kinalaman po sa debate. Nung ako po ay nag-post ng isang video at nag-request ako na kung meron mang hamon ang Revealers sa akin ay pwede bang pakitag ako. Ayan. Then after ko pong i-post yun ay naglabas po ng video yun pong The Revealers para sagutin yung aking video. At sa video po nila ay kinukonfirma po nila na totoo po na sila po ay naghahamon sa akin sa isang formal na debate. Subalit ipinakilala ko po sa inyo kung sino po itong mga revealers na ito, bagamat hindi pa nakikita yung kanilang mukha at yung kanilang mga real name. Maliban siguro dito kay Israel Ponce, yung ibang member po nila is hindi po hayag sa tao kung sino-sino po yung kanilang mga identity. Subalit ipinakita po natin na ang hamon pala na ito ng The Revealers ay off-cam debate. Ayaw pala nila na ipapakita yung kanilang mukha sa debate at yung kanilang mga real name is hindi po ipa-plus sa screen. Ibig sabihin, parang ang mangyayari is audio lang to kahit na nanonood ka Facebook Live is wala pa rin pagkakaiba sa audio kasi boses lang nila maririnig mo pero hindi mo sila makikita. Ang sabi ko sa kanila, walang problema sa debate. Walang problema sa hamon po ninyo. Kaya nga ako gumawa ng video para i-confirm kung meron po kayong hamon. Nga lamang, ang hinahamon po ninyo mga The Revealers sa debate is on-cam po dumibate. Kaya ang sabi ko po sa aking video is mag-usap po muna kayo. Dahil kayo na naghahamon, ang forte pala ninyo off-cam debate. Pero ang hinahamon po ninyo is dumidebate on-cam. So ang gusto ninyo, ako na hinahamon ninyo, ang siyang mag-a-adjust sa inyo. Kaya sabi ko, hindi yan fair. Mag-usap po muna kayo sapagkat ang hinahamon po ninyo ay dumidebate on-cam. Ngayon, ito po yung latest. Meron po silang panibagong sagot. Ngayon, ang sabi po nila is call daw, call. Tinatanggap po nila yung kondisyon na debate on cam. Para lang daw matuloy na ang debate. Sa totoo lang, is maling sabihin na para matuloy lang ang debate kasi hindi naman yan request sa totoo lang. Ang ginagawa ho natin is itinatama natin yung tamang proseso sa debate. Kasi gumawa kayo ng sarili ninyong style o forma ng debate. Tapos gusto ninyong ipasubo sa mga taong gusto ninyong makaharap, which is wrong. Ngayon, nasabi nila, ginagawa ko lang daw dahilan yung on cam para hindi matuloy ang debate. May nagsasabi pa na for the views lang. Kasi nung sumagot daw ako is dalawang video yung aking in-upload, part 1 at part 2. Pero sa katotohanan po mami naman, hindi po ito for the views. Ito po ay sagot sa nakakahiyang video nila na mahigit 1 oras. Isipin po ninyo yung video nila na pag-confirm lang sa aking request kung may hamon ang The Revealers, nag-live at napakahaba ng oras. Kahit nga pagsamahin yung dalawang video ko, baka hindi nga umabot sa kalahati ng kanilang live. At kaya po naging dalawa yung video na yon kasi po nabanggit ng isa po nilang kasama sa Revealers yung issue about po sa fake convo. Kaya po gumawa ako ng part 1 para i-emphasize yung fake convo na ginawa ni Israel Ponce. Ibig sabihin sobrang special po siya sa pag-uusap po na ito. Kaya ginawan ko siya ng bukod na video para mas i-emphasize ko ito. Bakit po? Kasi po nabanggit nyo po sa video mga The Revealers na dapat makausap si Ponce sapagkat ako'y nagpahayag na si Ponce ay gumawa ng fake convo. Magkakaroon sana kami ng debate kasi naghamon sa akin. Kaso nung ina-arrange ko na yung pakikipag-usap sa date ng pre-debate is hindi naman ito lumaban. Kung naalala nyo yung isang INC na si Israel Ponce, ito yung gumawa ng fake convo na pinalabas sa convo na ako daw ay naduwag sa kanya. Dapat makausap natin si Kuya Israel. Fake combo daw. Dapat makausap natin si Kuya Israel. Fake combo daw. Kaya gumawa ako ng bukod na video para mas emphasize kay Ponce sa hangarin ko dahil sa Revealers ang pangalan ng grupo ninyo is i-rebuild nyo kung totoo yung sinabi ko o hindi. Ibig sabihin noong una, sa isip ko, wala kayong kinalaman dito kasi nagtanong kayo kung totoo ba yung aking ipinahayag na fake convo. Pero pansinin po ninyo mga minamahal, after nila gumawa ng huli nilang sagot, hindi na nila binanggit yung about sa fake convo. Ibig sabihin, nalaman nyo na yung ginawa ni Ponce ay isang panloloko lang po sa akin. Ang masaklap, The Revealers kayo pero hindi ninyo nire-reveal. Ano po yung request ko? Ang request ko, pagsalitain nyo po dyan live si Ponce. Tapos ipaliwanag niya yung ginawa niyang fake convo. Di ba ang easy lang nun? The Revealers kayo Di ba sabi ninyo, ginawa yung grupo na yan para maghayag ng katotohanan. Para sumagot sa mga katanungan ng iba't ibang sekta. O eto na, nagtatanong ako baka pwede naman. Bigyan nyo ng diin yung pong fake convo ni Israel Ponce na ginawa sa akin. Kung talagang totoo po kayong The Revealers, ba't hindi nyo po pagsalitain live si Ponce dyan? Ilabas po ninyo, tapos ipakita nyo po on cam para kita po ng mga tao kung sino po yung Ponce na yan. Tapos pagpaliwanagin po siya about sa fake convo.
Yan po yung dahilan kaya meron pong part 1, part 2. Pero ang ginawa po ninyo, pinagtakpan po ninyo. Ibig sabihin, kasangkot na po kayo dito sa kasalanan ni Israel Ponce sapagkat hindi nyo hinahayad ang totoo, the revealers pa man din ang pangalan ng inyong grupo. Ikalawa, sinasabi po na itong mga ito na puro dahilan lang daw yung ating pahayag na on-cam. Ano daw gusto kong palabasin? Online po ang gusto niya or online or pakinggan po natin para hindi po tayong simulan natin sa simula. Hinahamon ninyo mga kaibigan, on-cam po ito dumibate. Yon. Hinahamon daw po on-cam. Samantalang ang sinabi natin, dun lang sa aral para mapakinggan yung aral. Okay po? Sabi niya ngayon, gusto niya on-cam. Di ba? Baka naman ang tingnan ng mga tao, yung itsura, hindi yung aral. Hindi daw kami dumidebate ng off-cam, on-cam. Sige, pakinggan po natin. Hindi naman ibig sabihin takot ka. Pero kailangan on-cam. Ano layunin mo? Ano layunin mo? Show off? Pakita? Maraming views? Manotify? Mamonetize? Ano layunin mo? Gusto ko lang daw ba magpasikat? Gusto ko lang daw ba kumita? Baka daw kapag ka-on-cam, baka hindi na sa aral pumupos yung tao, sa mukha na. Medyo natatawa ako sa sa argumento na ito. Ito na siguro pinakabulok na argumento na narinig ko. Actually, yung sinabi po ninyo, sagot po yan ng isang iglesia na hindi po nag-isip ng maayos. Bakit? Kasi pinaliwanag ko na po yung dahilan kung bakit on-cam po kami dumibate. Unang-una po niyan, kayo po kasi ang naghamon ng debate sa akin. Ako po na hinahamon po ninyo, on-cam po dumibate. Nakakahiya naman sa inyo kung kayo na naghahamon, ako pa mag-a-adjust para sa inyo. Dahil kayo po ang naghahamon, isa pong unethical na attitude na kayo po ay mag-off-cam, samantalang ang hinahamon po ninyo, on-cam dumibate. Hindi naman ibig sabihin, sa mukha mo na pupokus. Hindi naman ibig sabihin, hindi na sa aral mapupunta. Kalokohan ho yung sinasabi po. Kalokohan po yung sinasabi ho ninyo. Hindi ho totoo na kapag ka on-cam is, ang intention natin is magpasikat, magparami ng views, para pagkakitaan. Hindi ho. Yan ay bulok na style na lang ho ninyo. Yan ay ini-inject nyo na lang ho sa mga followers nyo na INC. Kasi ho, ma-expose po kayo sa maling ginagawa ho ninyo. Ano po yung maling ginagawa ho ninyo? Yan pong paggawa ninyo ng The Revealers na nakikipagdebate off-cam, yan po ay tahasang paglabag sa inyong pamamahala. Sapagkat kayo mga kabataang INC na gumawa ng grupo para makipagdebate sa ibang sekta. Yan po ay bawal sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga madidisiplina kayo pag nalaman kung sino-sino kayo. Kaya nga po kayo naka-off-cam. At yung pagpayag po ninyo na lumaban sa akin on-cam ang nagpapatunay na tama yung aking pananaw. Kasi po kasama ho ninyo ang siyang mismong umamin na may chance kayong matiwalag kapag lumaban po kayo on-cam. Sinabi ko na nga yun sa kanya, Ate Ray, eh. Sabi ko sa kanya, sige, bahala na matuwalag ako. Malabanan ko lang siya. Sige, bahala na matuwalag ako. Malabanan ko lang siya. Ewan ko kung may tugon siya doon. Pero bakit po natin pinapatulan yung hamon po ninyo? Kasi kayo naman ang naghamon eh. Kung matiwalag kayo, madisiplina kayo, wala kaming paki doon. Kasi kayo naman ang nag-umpisa po niyan. At alam niyo mga kapatid, isa po sa dahilan kung bakit on-cam ang gusto po namin kapag harap sa INC. Kasi po, dati po akong INC, alam na alam ko po ugali ng mga Iglesia ni Cristo. Ang mga INC po, lalo kapag off-cam mong kausap, sila po ay nambabastos ng kapwa. Hindi po yan paratang. Ang ebidensya po, itong Revealers mismo ang nagpapatunay po niyan. Noong unang video nila, sobrang galang, sobrang babait. In behalf the Revealers TikTok live streaming hanggang sa Facebook live streaming, ako po bilang isang bahagi, regular na tagapagsalita ng The Revealers TikTok account, formal ko pong sinasabi na totoo ang lahat ng tag sa inyo, Mr. Morcada, na kayo po ay inaanyayahan namin para makapanayam sa isang diskusyon, aral sa aral at doktrina sa doktrina. No? Opisyal po namin kinukumpirma, Mr. Raymond Cada, na kami po talaga ay naghahamon sa inyo sa isang formal na debate. Sobrang babait, sobrang gagalang eh. Kumbaga, pwede mong gawing santo ng Katoliko sa sobrang galang eh. Pero tingnan nyo po, nung in-expose natin yung maling sistema ng The Revealers, yung sagot ganito. Yan po ang sagot ni Alan Kay, aka Moncada. Sinasagot ka na namin, Alan Kay. Alan Kay, makinig ka. Gusto mo pa ipakita yung mukha mo, di wala akong magagawa. Mukha mo yan eh. Baka naman ang tingnan ng mga tao, yung itsura, hindi yung aral. Diba, Alan Kay? Napansin niyo po ba? Nanlait na ng kanyang kapwa. Sabi pa naman ng turo sa amin ng ministro, kahit na ikaw ay Iglesia ni Cristo, wag na wag kang manghahamak o manglalait ng iyong kapwa. Kahit na hindi pa sila Iglesia ni Cristo. Di ko makalimutan yan, yung sinabi ng ministro. Ang sabi niya sa akin, ang tao na nanlalait ng itsura ng kanyang kapwa ay nanglalait din sa Diyos na manlilikha. Kaya kung titingnan mo, mas tunay pa akong Iglesia ni Cristo sa inyong pagdating sa ugali. Kasi lumalabas yung tunay ninyong ugali na yung pagsasalita ninyo ng may kahinahunan at paggalang,
ito po ay kaipokrituhan lamang. Tingnan mo, lumabas ugali mo. Hindi lang pala si Ponce ang marireveal natin dito na nagaan yung tupa eh. Ang The Revealers pala, makakakita ka rin pala dito ng lobo na nagaan yung tupa. Bakit? Kasi si Ponce, in-expose po natin, mandaraya, gumawa ng fake convo. Ito naman, nanlait ng kapwa. Nung una, napakagalang na tao po. Ibig sabihin, nakikita ng mga tao na mga lobong nagaan yung tupa lang po pala kayo. So tama lang na yung ating gaganaping debate is on cam. Kasi tingnan nyo po, hindi pa tayo naghaharap ng lalait ka na ng iyong kapwa. Bagay na hindi ko ginawa kahit kanino man sa inyo. Kahit kailan, mula nung umalis ako sa Iglesia ni Cristo, hindi ko naalalang sinabi ko kailanman sa sino mang miyembro ninyo na kayo Iglesia ni Manalo. Di ba galit na galit kayo pagka sinasabihan kayong Iglesia ni Manalo? Pero kahit kailan, wala akong Iglesia ni Cristo na nilait ko sa ganun. Bakit? Kasi hindi tama yun eh. Bagamat kaya naman talagang patunayan na kayo'y tataglang ni Felix Manalo. Pero bilang respeto sa aking mga kaibigan at mga kamag-anak na Iglesia ni Cristo, pero tingnan nyo po, itong Iglesia ni Cristo na ito, hindi ka ba nahiya sa mga makakapanood nito na mga Katoliko at Protestante na kamag-anak mo? Naturingan ka ng Iglesia ni Cristo pero mapanglait ka pa rin ng iyong kapwa. Kaya tama lang po na kung tayo'y maghaharap on cam, sapagkat kilala po namin kayong mga Iglesia ni Cristo, malakas po kayong manlait ng kapwa. Kaya kapag off cam ang mangyari, baka hindi lang mura abutin namin sa inyo. Kaya tama lang na on cam ang debate para maganap po ito ng may maayos at organisadong paraan.